Okay, so good day. We are now again with SRB, the status of rigid bodies. So for today, we're going to tackle about um, the next chapter, the forces in space. So when you say forces in space, so we're going to focus on the first one, which is the non-coplanar concurrent forces. So when you say non-coplanar, wala sila sa isang plane, magkakaiba yung kanilang plane. When say concurrent, so yung kanilang line of action, nagmi-meet pa rin at a common point. So basically, it deals with three-dimensional forces. So to give you an overview, di ba, sanay tayo dito uh, sa plane na to o dun sa ating reference axis, which is the X and Y plane. So in this case, madadagdagan tayo ng isa pang axis. The z-axis. So ito yung maging itsura natin. This will be the positive x. Therefore, itong kabila, ito ay negative x, the positive z, the negative z, and positive y, and the negative y. So meron tayong tatlong plane na tinutukoy dito. Ang first one, ito yung sanay tayo, the xy plane. Kung titingnan mo sa harap, meron tayong tinatawag na zy plane. At meron naman tayong tinatawag na xz plane. So, itong tatlong ito, ang magiging reference natin. So, yan, laging ganyan ang magiging itsura natin. So, this will be the x, the y, and the z. So, basically, kung dun sa original natin, diga meron tayo yung force F. So, if this will be our force F, but if we're going to project it sa x and y axis, therefore, meron tayong pwedeng tawagin dun na f of y, yung ating vector f of y, ibig sabihin that is the orthogonal projection or the perpendicular projection of f dun sa y-axis. Ibig sabihin, gaano siya kahaba sa f kapag project natin siya doon, ay si f sa y. And the f of x is yung projection ng f along the x-axis. So, sometimes, binibigay sa atin yung angle theta sub y. So, and the angle theta sub x. And yung angle theta sub x and theta sub y sa 2D, sila po ay equal sa 90 kung tutuusin. Theta sub y an angle measured from the y-axis and theta sub x is an angle measured from the x-axis. Parang ganun. So, dito sa plane na to ay ganyan. Pero, in terms of 3D, hindi na po sila equal sa 90. Why? Kasi, most probably, yung ating force na yan, kung napapansin nyo po, yan, tingnan nyo, nasa space na siya. Ibig sabihin, wala na siya dun sa XY plane na sinasabi, nasa lutang na siya kasi meron na siyang coordinate or meron na siyang projection sa z-axis. So, yung projection natin, f of z, meron na siya. So, kung makikita natin, yung thetas of y, ay still, yun pa rin yung projection niya sa y-axis. Tapos yung thetas of x is yun pa rin yung projection niya sa x-axis. Pero, hindi na sila equal sa 90 degrees kasi, mapapansin nyo, nakalutang siya sa space. Ayun, nakikita nyo, nakalutang. Ayan, nakalutang siya sa space. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na theta sub z at yung theta sub z naman is the angle measured from the z-axis papunta dun sa ating force mismo. So, yan yung itsura ng ating tatlong angle. Now, how are we going to deal with this? Ganun pa rin, I will be deriving you formulas that will help you at yung pag-derive ng formulas natin will be based dun sa drawing pa rin natin. Yun nga lang, medyo mas mahirap kasi we're dealing with three-dimensional. So, we can analyze this per plane. Pwede mo siyang silipin kada axis para makita mo siya in terms of 2D. So, how are we going to solve for F? Okay. So, first muna, balik ko lang. Okay. So, this force F, ay, yan,
si force F ay merong plane. Yung plane na to. At this one. Nag-a-act sa isang plane. Ano yung plane na yon? Yung plane na to, napapansin nyo po yung plane na yon, ano po? Tapos, itong plane na to, ayan, so nandoon sa plane na yan, ano po, doon nag-a-act yung ating F. Ano po, kung saan, yung projection niya po ni F sa y-axis, ano po, ay tinawag natin thetas of y. So, yung angle na yon, kung nakita nyo po, yun yung projection niya, nandito yan, ano po, doon siya sinukat sa plane na yon. Ano po, so, yun yung ating thetas of y, at pag-project mo siya, si F kay y-axis through F thetas of y, meron tayong F of y. Ano po? Tapos, so parang madaling sabihin, kung meron akong triangle, di ba? Parang yan yung triangle natin, ano po? Tiga. Yan, yung triangle na yan, yan. Kita nyo itong triangle na to. So, kung i-drawing ko sa inyo yung triangle na yun, okay, mag-drawing tayo na separate dito. Yan. So, burahin ko lang to. Okay, sorry. So, bawasan ko lang, ano po, para di makalat yung ating axis. Tanggalin ko yung mga negative, ano po. Yan. So, if this will be our axis, your x, this will be your y-axis, ano ba yan? This will be your x-axis, your y-axis, and your z-axis. Diba? So, yung force natin ay, nagawa muna ako na dito ng box. Yan, ano po. So, nandito yung ating force F. No. Ito yung ating force F. Po. Tapos, pag-project ko siya dito, yung thetas of y, po. So, hanggang dito siya, yung thetas of y natin, ay yung ating f of y. Diba, meron ditong plane na na-create. So, this is 90 degrees for sure. Diga. So, hinaga ng aking undo. Okay. So, yung ating f, kung gagawa ako ng triangle, ito yung triangle na form niya with respect sa y-axis. If this is the f, ito yung thetas of y natin, ito yung f of y, I could say that cosine thetas of y is equal to fy over f. Therefore, it follows that f of y is still f cosine thetas of y. Higa. Ngayon, kung ipoproject ko po siya sa x-axis, siyempre, this is your f of x. Siyempre, yung angle measured from the x-axis papunta dun sa force na po is thetas of x. Pero hindi ko pwedeng sabihin agad-agad ano po na cosine thetas of y yun, unless otherwise sigurado tayo. Ano po? Pakita natin dito. Yan, ano. So, kung ito yung plane na yun, po, yan. So, tanggalin ko muna yung iba. F of y yung plane. Yan. So, si f of x, nasaan si f of x? Yun, si f of x. Nandoon ano? So, nandun si f of x. Meron siyang na-create na plane kung tutuusin. Ano po? Yung plane na yun, sabi yung plane na yun? Yun. Yung plane na na-create niya. Ano po?
So, yan. So, yan. Pansinin niyo, yun yung right triangle na na-create niya doon. Ano? So, meron yung angle na na-create. So, yung angle na yon, sabihin natin theta of x. Theta of x yan. Yun. Ano po? So, pansin nyo, ano po? Naka-form din naman siya ng nabili ng ating natin. Yan. So, na-create naman siya ng 90 degrees, di ba? Ng right triangle yan, kung tutuusin, tama po ba? Ano po? So, hindi nyo lang kita masyado dito. Kasi ito yan, sa ating PowerPoint, ito yan. Ano po? So, pinapakita ko lang dito sa inyo na paano naging f of x is equal to f cosine theta of x. Ano po? So, iniikot-ikot ko dito para makita nyo, 90 degrees o right triangle din naman pala yung kanyang na-form through that plane. Ano po? So, if that's so pwede kong sabihin na ang angle na na-form doon o triangle na na-form doon, ba ito yun, para naka-form siya dito ng right triangle diga? So, that will be yung triangle na na-form niya doon. Kung ito si F, yung triangle, yung F of Y, o F of X rather, ito yung theta of X. Opo. So, ganun pa rin, F of Y, F of X rather, is equal to F cosine theta of X. How about yung sa F of Z? Ano po? Does it follow na yung sa F of Z, sir, ay cosine din? Malamang kasi, kung titingnan natin, F of Z, po, nasan ba yung ating, yan, ito. So, si F of Z, nasaan ba siya? Hindi mo natin yung iba, para makita nyo lang, ano po. So, F of Z, so, ayun. Ayan. Ano po, yun si F of Z, yun yung projection naman, kung sabi natin, kung kung ipo-project mo, ano po, si F sa z-axis, yan, dito mo kita, this is 90 degrees, gaano siya kahaba? Ano po? So, ayan o, kitang-kita dito, pero hindi yan yung angle na hinahanap, kasi mag-create yan ng plane, yung plane na na-create niya dyan. Saan ba yun? Yan, ito yung plane na yon. Yan. Ano po, yun. Kita yung triangle na yan. So, na-create siya ng 90 degrees doon. Ano po. So, ang angle, alin yung angle na yon? That is theta of Z. Ayun. So, yun yung angle na na-form niya, which is 90 degrees. I mean, right triangle. Ano po. So, kung gagawa tayo ng triangle dito, hindi ko lang mapihit yung plane. Ito yung itsura niya. Ano po, ito yon. Yung theta f of z, 90 degrees. Ito yung 90 degrees dito. Po. So, ang triangle na na-form nyo dyan ay ito. Pwede ba ito? Ito si f of z. Tapos ito yung f. Ano po? Tapos ito yung theta of z. Cosine pa rin kasi adjacent. So, f of z is equal to f cosine theta of z. Ano po? So, tama to. Yung nasa PowerPoint mo. This is a sort of formula. Sabi ko nga, ano po? And ang tawag dito, ang cosine, ito yun. Cosine of theta of x, cosine of theta of y, and cosine of theta of z, ang tawag sa kanila ay directional cosine of the force F. Ano? So, this is, parang ganun lang din, pagkuha ng component natin sa x and y, nadagdagan lang tayo ng f of z. And pinakita ko lang sa inyo kung bakit nangyayaring na ganun siya. Ano po? Then, dito, yan. So, ano yung phi? Ano po? Yung phi na yun is angle measured from the x-axis papunta dito
sa ating plane kung saan nandoon si A. Ang tawag doon is azimuth angle. Azimuth or azimuthal angle. Ano po? So, yan ay horizontal. Kung nasa plane, papakita ko sa drawing natin. Ano po, nasa saan siya dito? Ito yung phi. So, kung titingnan nyo po sa drawing, nandoon siya. So, yung plane, kung, nasan ba yung plane natin kanina? This one. Ito. Yung plane kung saan, nandoon ang ating, yan. Kita nyo yung plane kung nasa saan ang ating F, ano po, dun siya sinukat. So, yan, hindi nyo makikita dito. Yun yung horizontal angle, kung titingnan nyo yun, nandoon siya sa horizontal, nasa XZ plane. Horizontal dapat siya sinusukat. Ano po? And galing siya sa x-axis. Papunta dun sa plane kung nasan yung force. Ang tawag dun ay azimuth. Ano po? So, pwede kasing mangyari na yung F natin, itong si F, ay projected pababa. Paano projected pababa, sir? So, di ba, project ko siya papunta ng Y. Pinroject ko siya. Tapos, meron tetas of Y. Tama po ba? Pwede din siyang i-project sa baba. Ang tawag dun ay hindi f of x. Kasi kung sa f, di ba, sanay tayo pag horizontal ang projection f of x. Kasi wala naman siya sa x-axis. Kung ipoproject ko siya dun sa baba na ito yon nasa PowerPoint natin. Ito, ang tawag dun ay si horizontal component lang. Si vertical component kasi just happen na equal din sa f of y. Pero yung f of h natin o the horizontal component doesn't follow na equal sa f of x kasi nandito siya sa, wala siya sa x-axis. Wala din naman siya sa z-axis. Tama po ba? So, horizontal components na lang ang tawag natin sa kanya. Ano po? So, ang angle na yun na na-form mula dito hanggang doon is P, which is called the azimuth. So, di ka class, kung ipoproject natin yan, magpo-form siya ng 90 degrees. So, magpo-form siya ng 90 degrees dito. At itong triangle na to ay 90 degrees. Tama po ba? So, kung ito yung 90 degrees, ito yung ating, di ba, ito yung f of x natin. Tama? Tapos ito yung f of h natin. Yan. Kaso, hindi natin makukuha si f of x nang hindi natin alam si f of h. So, paano natin makukuha si f of h? So, si f of h ay, di ba, equal siya dito. Equal din naman siya dito. Tama po ba? Di ba, kung ay right triangle, mapuform natin yan. Ito, si f of y. Tama. Tapos ito, si f. Ito si f of h na equal dito. So, cos, tama. Kaya, f of y na po is cosine ng thetas of y kasi adjacent sa kanya. Pero dahil si f of h ay opposite, kaya sine ang ginamit sa kanya. Kung kayo kukuha ng f of h, tama po ba? Ngayon, kung kailangan ko ng f of y o ng f of x at saka ng f of z, paano ko kukunin yun? So, di ba, nakuha ko na si f of h. Di ba? Ngayon, f of x, di ba, sabi ko nga kanina, yung triangle na to, ay 90 degrees o right triangle. Tama po ba? So, kung ihaharap ko sa inyo yan, sa top view nyo tingnan, po, ito, so parang dito, tingnan nyo po ito sa top view. Wait lang. Yan. Kung titingnan nyo po yan sa top view, ano po? So, ang f of h, nasan ba yung ating f of x? Kita natin. Ang f of x natin, hindi pa nakita dito. Itong pakita natin view. Yan. Ano po? Yung f of x natin, ito kaya? Hindi kita. Ito natin pakita. Yan. Ano po? Yung f of h natin ay cosine 90 degrees, diga? Sa f of x. So, ito yun.
So, if this is f of x, tapos ito yung ating f of h, this is phi. Tama bang f of x is adjacent ng phi? So, dapat f of x is f of h cosine phi. Kaso, yung nasolve natin na f of h kanina, dito, ang f of h is f sine letters of y. Kaya pinalitan lang natin dito. So, if we're going to solve for f of x, pwedeng f sine letters of y cosine of phi. Kung ibibigay sa atin yung azimuth angle. Ano po? And therefore, it follows ng f of z, diba ang f of z ay ari naman. Tama. So, diba kung ito si f of z, opposite naman siya ng phi. So, tama na f of z is f of h, yung pinaka-hypotenuse natin dito, sine ng phi. Kaso si f of h na naman ay equal sa f sine thetas of y. So, yung buong formula na f of z is equal to f thetas of y sine phi kung ang binigay ay azimuth angle. Pero kung ang binigay sa atin is yung mismong thetas of x, thetas of y, and thetas of z. So, anong pinagkaiba? So, yung thetas of x is an angle measured mismo from the x-axis papunta dun sa mismong vector. Si thetas of y is an angle measured mismo from the y-axis. Positive y ha, hindi negative y. Laging positive y, positive x, and negative z. Ano po, yung mga angle na measured na yun, ano po, dun lagi tayo kukuha ng, dun tayo magsisimulang mag-measure ng angle. So, kung nagbigay din sa inyo ng angle, walang sinabi, always assume na dun siya sinukat from the positive axis. Ano po? Then, paano about the magnitude? How come na nag-come up tayo dito? Kasi, kung titingnan nyo po sa drawing, dito, kung titingnan nyo po sa ating drawing, tanggalin ko muna yung iba. Yan, kung titingnan nyo po sa ating drawing, yung ating f of x, ano ba yun? Yung ating f of x, f of y, tsaka f of z, parang pumapatak na sila yung haba nung box o nung side ng box. Tama po ba? At tapos yung f, pumapatak na diagonal ng ating prism o ng ating pinaka-box. Paano ba tayo nagsusolve nun? Diba tinuruan tayo sa geometry na po, na mag-solve ng diagonal ng prism. Paano sinusolve yung diagonal ng prism? Saan tayo pwede magsulat? Yan, dito. So, yung diagonal ng prism, di ka class, halimbawa, pakita natin dito. Meron dito. Wala. Yan. So, kung nandito yung ating y-axis, nandito yung ating x-axis, nandito yung ating z-axis, nandito yung ating force. Ano po? Nandito yung ating f. Tiga class, kung tutuusin, ito yung f of x, ito yung f of y, ito yung f of z. Yan. Kadalasan, ang given, ito yung mga components natin. Tiga. So, di ba class ito ay f of z din? Tapos, ito ay 90 degrees. I can solve for this. Sabihin natin f of h. Tama po ba? So, kung ito ay f of z, parang right triangle lang. Ito yung f of z, ito yung f of x, tapos ito yung f of h. Tama ga? So, by Pythagorean theorem, f of h squared is equal to f of x squared plus f of z squared. Pero hindi naman ito ang hinahanap ko, kundi ito. Tama po ba? Ngayon, kung kukunin ko itong triangle na to, kung nasusundan nyo pa po,
kung kukunin ko tong triangle na to, this is actually right. Na po, kung ihaharap ko sa inyo yung triangle, ito yung nawawalang f, tapos itong side na to ay ito, diga, nasa baba is f of h, tapos itong side na to, itong vertical, ito, that is f of y. Na po. So, by Pythagorean theorem, solving for f, that will be f squared is equal to f of h squared plus f of y squared. Kaso yung f of h squared ay alam ko na f of x squared plus f of z squared plus f of y squared. Ano? In solving for f, take the square root of both sides na lang, arrange ko lang sila na f of x squared plus f of y squared plus f of z squared. Ano? So, dun nang galing ngayon yung pagkuha natin ng magnitude. Ito. If you're going to solve for the magnitude. Maliwanag. Okay, so let's have here an example. A force of 500 newtons forms angles of 60 degrees, 45 degrees, and 120 degrees respectively with the x, y, and z axis. Find the components f of x, f of y, and f of z. Ano po? So, before we start, so we can have our FBD. So this will be our axis. Ano po? Your x-axis, our y-axis, and your z-axis. So, you can erase this para hindi naman kayo malito. Tanggalin nyo to. Pwede naman yon. Ano po? So, nasan kaya yung force natin? Since nasa 60 degrees siya, this will be our theta sub x. This will be our theta sub y. Sulat lang natin. Ano po? So, mapapansin nyo, our theta of z is 120 degrees. So, kung susukatin nyo siya mula dito, ano po? Nandun na siya sa kabila. Ano po? So, probably nandoon sila, nandun yung force natin. Ano? So, yan. So, lagay natin yung force natin doon. So, if the force F, so this is just a mere representation lang. So, hindi nyo naman kailangan i-graph ng so accurate. Ano po? So, this is the force F ano po, that we are looking for. Then, the angles, yung theta sub x, ano po, was measured from the x-axis of force. So, papunta sa force. So, that is theta sub x, which is equal to 60 degrees. Theta sub y po is 45 degrees. So, do not be misled. Ano po na, bakit 60 plus 45, 105? So, again, ang force na ito ay wala sa mismong plane ng xy. Wala siya sa plane xy. Nandoon siya sa may likod. Just that, mukha siyang nandoon kasi because of our drawing. Ano po? So, it doesn't follow na the theta sub x and theta sub y must be equal sa 90. Ha? Hindi naman kailangan. Ano po? Then, the angle measured from the z, papunta dun sa likod, that is theta sub z, is equal to 120 degrees. So, if we're looking for or solving for the components, ano po? So, starting with f of x, so the magnitude of f of x is actually f, ano po, multiplied by its direction, ano po, thetas of x, o lambdas of x rather, ano po, o yung kanyang coordinate cosine, ano, so, f, which can be written as f cosine thetas of x, di ba, may ganyan tayong formula, then f is 500 newtons cosine of 60 degrees. So, therefore, it follows that our f of x is equal to 250 newtons. Ayan. Then, our f of y is equal to f multiplied by the coordinate cosine
lambda y is equal to f cosine theta. Theta sub y. Don't forget, lambda y is equal to cosine theta sub y. So we have 500 newtons cosine of 45 degrees. So f of y is equal to 353.5534 newtons. And solving for the last component, so yun lang naman pinagkaiba nito, ano po, dun sa mga una natin ginagawa sa previous topics, ano po, we have three components na ngayon. So, f of z is the force F multiplied by lambda or the coordinate cosine z, that's bz, or written as f cosine the theta sub z, then 500 newtons cosine theta sub z, which is 120 degrees. Ano po? So, f of z is equal to 500 cosine 120. So, ina-expect natin ito ng negative. Ano po? Kasi lumagpas siya ng 90 degrees. So, ibig sabihin, nandoon na siya sa negative z. Kaya siya nag-negative 250 newtons. So, nasaan yun na yung mga na-solve natin na yun? So, our f of x ay nandito. Of course, f of x means the projection or the component of x along the x-axis. So, this is our f of x. Then, your f of y na na-solve. And nandito si f of z. Yung alam din natin na component lying along the axis. Ano po? Okay, so for this example naman, medyo babalik. So, a force F has components of f of x is equal to 20 pounds. F of y is equal to 230 pounds. And f of z is equal to 60 pounds. Determine its magnitude F in the angles theta sub x, theta sub y, and theta sub z. Ano po, it forms with the coordinate axis. So, given yung mga components, hinahanap naman yung magnitude. So, based from our previous formulas, ano po, so we can have F is equal to the square root of f of x squared plus f of y squared plus f of z squared. So, F, substitute your values. I have 20 pounds squared plus 230 pounds squared plus 60 pounds squared. So, F will be equal to 10 square root of 569 pounds, or in decimal, it would be equal to 238.5372 pounds. So this is the magnitude. We are also asked to solve for the angle theta sub x, theta sub y, and theta sub z. So, diba, we have the formula f of x is equal to f times the directional cosine lambda sub x, or f of x is equal to f cosine theta sub x. Therefore, it follows that cosine of x or cosine of theta sub x is equal to f of x all over the magnitude f. And if we're gonna solve for theta sub x, that will be the arc cosine of f of x over f. Ano po? So, we're just going to substitute our values. So, theta sub x is equal to arc cosine of f of x, which is 20 pounds divided by
we can use the exact value, 10 square root of 569 pounds. So you can cancel pounds, and theta sub x therefore is equal to 85.19 degrees. Also, it follows that if you're going to solve for thetas of y, so for thetas of y, po, so yun pa rin, cosine thetas of y is equal to f of y over f, or simply thetas of y is equal to r cosine of f of y over f. Substitute your values. You have cosine or r cosine of 230 pounds divided by the f, 10 square root of 569 pounds. Again, cancel the pound. Theta sub y will be 15.38 degrees. And solving for, so you have your theta sub y, you have your theta sub x. Solving for theta sub z, so you have your arc, so cosine of theta sub z, you have f of z over f. So the derivation is based pa rin dito. So theta sub z will be r cosine of f of z over f. So theta sub z will be r cosine of 60 pounds divided by 10 square root of 560 pounds. Cancel. Theta sub z will be 75.43 degrees. So if you're going to draw, ito yung lalabas siguro. So, nandito siya sa portion na to. Yan. If again, this is your bawasin natin mga linya. So if this will be your x, y, and z axis, probably nandito yung ating force F. Nandito. Parang nakaharap siya dito. How can I draw this? Yan. This is your F. Then, nasa yung mga angles. So, yung theta sub x, this is 85. This is your theta sub y. And your angle, this is 75. Theta sub z. Yan. So, okay. So, let me introduce naman sa inyo yung tinatawag na unit vectors. Ano po? So, unit vectors, introducing the unit vectors I, J, and K are the directed respectively along X, Y, and Z axis that we can express in F in terms of its vector form. Ano po? So itong X-axis, ano po, yung kanyang unit vector ay nakadiretso, yun ba yun? Itong I, ano po, is a unit vector directed along the x-axis. Tapos, itong j is along the y-axis. Tapos, itong k is along the z-axis. So, that means it follows yung direction along the negative x is negative I. Tapos, yung along the negative y is negative j. And yung along the negative z is negative k. Ano po? So, ibig sabihin, kung meron tayo ditong components, what do you mean by components, sir?
Limbawa, di ba nandito si ating f of x. Dito sa ating f of x, nandito sa ating si f of y, tapos ito ay sa ating f of z. Ano po? Yung ating force in vector form, lagyan ko na. Pwede mong addin siya vectorially. Ano po? So, yung ating f, kasi hindi po pwedeng addin ng f is equal to f of x plus f of y plus f of z lang. Diba? Kasi kailangan vector siya. Ano po? And when you say vector, kailangan meron siyang direction. So, this pertains to the magnitude, gaano siya kahaba mula dito hanggang dito. Tapos, i-multiply mo siya ng kanyang direction na I. Ano po? Plus, yung magnitude ng f of y, gaano kahaba mula dito hanggang dito, times ng kanyang direction na j, plus yung ating z component na f of z, multiplied ng kanyang unit vector na k. Ano? So, this is how we express our force in vector form. Ano po? Yun nga lang, how can we solve for that direction? Ano po? So, ito, meron kasi tayong tinatawag na directional cosine. Ang kanyang representation ay lambda. The vector lambda is referred to as the unit vector along the line of action of f. Ano po? It follows that the components of the unit vector lambda are respectively equal to the direction cosines of the line of action of f. Anong ibig sabihin mo dun, sir? Ito na nga lang, sulatin na nga lang ng sir. Ano? So, halimbawa, ito yung challenge sa atin ilagi. Ang hirap explain nang hindi tayo magkakaharap. Yan. So, wait lang. Alisin ko lang yung madaming axis, para hindi masyadong madaming linya. So, this will be our x, y, and z axis. Po. Tapos, gawa ko dito ng box. Then this will be our force, F. Yan, So, itong force na to, this is our force F. May direction yan, diga. Ang direction niya, ito. I-red na lang. Ito yung kanyang direction. Ito yung kanyang direction, and that is lambda. Ano po? Yung lambda. Kasi sabi natin, the force F in vector form, diba, force in vector form is its magnitude F, so yung haba, multiplied ng kanyang direction, and the direction is denoted by the lambda. Ano po? So, yun yung unit vector. Ang haba niya ay 1. Ano po? So, ako nga lang, minsan, hindi na ako nagamit itong, nung absolute value. So, pag nagsulat ako ng ganyan, I'm pertaining to magnitude na lang. Ano po? Tapos, pag may arrow, I'm pertaining to the vector. Ano po? Ngayon, yung lambda class, ano po? Kasi, diba class with respect siya dito? Po, sa f of x, ito with respect sa f of y, po, f of z rather. Yan. So, this is our f of z. Tapos, yung ating f of y. Yan. Ano po? Yung lambda kasi, equal yun dun sa cosine ng theta sub x I plus cosine theta of y j plus cosine theta of z k. Ano po? So, dun siya equal. Ngayon,
Bakit siya nag-equal dun? Ano po? Kasi yung force F, sulit yun ng panibago ha. Yung force F kasi, di ba, sabi natin kanina, F is equal to ibalik ko dun sa sinasabi natin, F is equal to F of xi plus F of yj plus F of zk. Ano po? Ayan, tama. Yung sinabi natin kanina. Ito, ano po? Palabasin natin na equal siya dito. Kunin natin yung lambda. Hindi ka class, yung f of x ay equal sa f cosine theta sub x. Yung f of x ay equal dito. Diga? So, meron siyang I. Nilagyan ko lang siya ng I. Kasi yung may I dito. Tapos yung f of y natin is f cosine theta sub y, j, plus cosine f cosine theta of zk. Kaso mapapansin mo, equal lahat ng f. So, I can factor out f. F, times cosine theta sub x, I, plus cosine theta of z, at theta of yj, plus cosine theta of zk. So, mapapansin mo po, ito na yung ito yung vector form, vector, ito yung magnitude, at ito yung direction. Iyan yung direction, which is, yun yung lambda. Ito yung magnitude na f, at ito yung vector. So, therefore, f is equal to f multiplied by lambda. Ayan. Maliwanag. So, therefore, lambda is equal to cosine theta of x, I, plus cosine theta of yj, plus cosine theta of zk. This is vector. So, ito, ang tawag natin dito is lambda x. Ang tawag natin dito ay lambda y. Ang tawag natin dito ay lambda z. So, pwede ko palang sabihin na lambda is equal to lambda xi plus lambda yj plus lambda zk. Kung saan, si lambda x, yun nga, si lambda x is equal to cosine theta of x, si lambda y is equal to cosine theta of y, and si lambda z is equal to cosine theta of z. So, ibig sabihin pala, yung aking force na yon, pwedeng naka-express ng F is equal to F of F multiplied by lambda xi plus lambda yj plus lambda zk. So, maraming forma, depende na lang sa given kung paano natin siya gagamitin. So, ito yung sinasabi ng ating PowerPoint. Kung saan si lambda, ang tawag dito ay directional cosine. Lambda x equal kay cosine theta x. So, ngayon, may sinasabi dito na yung theta of x squared plus, lambdas of x squared plus lambdas of y squared plus lambda of z squared is equal to 1. This is actually a property. So, ibig sabihin daw, kung pwede na walang given na angle, dalawa lang ang given na angle, pwede natin makuha dito. Kasi paano ba nangyari yan, sir? I-derive natin ulit. Di ka mapapansin nyo pala dito, guys. Dito na lang gamitin natin. Itong drawing na to.
Diga, sabi natin, lambda of x is equal to cosine theta of x. Kaso, yung cosine theta of x ay, di ba may formula tayong f of x is equal to f cosine theta of x. Therefore, cosine of x o theta x is equal to f of x over f. So, kung papalitan ko itong theta na to, that is f of x over f. Ano po? Therefore, it follows na yung lambda y is equal to f over f of y over f. Then, yung lambda z is equal to f of z over f. No. So, di ba, f of x, I mean f is equal to f of x I plus f of y j plus f of jk. Tama ka po. So, if f is equal to di ba class, meron tayong magnitude po ng f is equal to f of x squared plus f of y squared plus f of z squared. Kung tatanggalin sa square root, pwedeng f squared is equal to f of x squared plus f of y squared plus f of z squared. Tama po. Kaso, yung f of x natin ay pwede nating sabihin na in terms ito, f of x is equal to pwedeng kahit dito po, sige, dito na lang. Pwede kong sabihin na f of x is equal to f lambdas of x. Kasi di ba, yun nga ay yung lambda is equal to cosine of theta of x. So, this is equal to f of x, f lambdas of x. Ano po? So, kung papalitan ko yung f of x, have x lambdas of x quantity squared plus f lambdas of y squared plus f lambdas of z squared. Diga. So, f squared is equal to f squared lambdas of x squared plus f squared lambdas of y squared plus f squared lambdas of z squared. Diga. Kaso, lahat ay, diba, if you're going to divide both sides by f squared, anong mangyayari? This will be equal kay 1 na lang. So, maiwan. So, lambda x squared plus lambda y squared plus lambda z squared. Ano po? So, kaya nagkameron ng property na yun dito sa ating PowerPoint. Ano? So, magagamit niyo daw yan. But lambdas of x, so yung lambdas of x ay cosine theta of x. Kaso naka-square, kaya may square dito. Plus, lambdas of y, which is cosine theta of y, naka-square din, plus lambdas of z is cosine theta of z na naka-square din, equal daw din yung kay 1. Kasi di ba naka-equal kay 1, dito ko lang ilagay. Po. So, that's why we have this property. Saan ko ito magagamit? Ano po? Halimbawa, nagbigay ako ng angle theta as of x, nagbigay ako ng theta of y, pero hindi ako nagbigay ng theta of z. Ano po? Yun lang ang given. Pwede nyo makuha ang theta of z from this property. Ano po? So, this is useful. Ano po? So, ito. Ano po? So, okay, so for this case, what if we're given a force defined by its magnitude and 2 points on its line of action? So, anong difference dito dun sa natin din-discuss? Kung mapapansin nyo po, although yung force kasi dito, ano po, is nag-a-act, di ba? Ito yung from, say, consider point M and point N, and this is the line joining point MN. Ano po? Pero yung kanina, yung force kasi kanina class, mula dito siya mismo sa M, papunta yung dun sa N. Ibig sabihin, kung gaano kahaba yung diagonal, ganun din yung magnitude. But in this case, hindi na.
ano po, makikita nyo po, yung force natin ay nag-a-act na lang daw. Ano po, sabi dito, nag-a-act na lang siya doon sa line joining M and N. Kaya nga sabi, given lang yung magnitude niya, say ito, ano po, tapos given yung dalawang points ng line, ng kanyang line of action, si M at saka si N. So, ganun pa rin, force, the vector form is equal to the magnitude, kung given si force, multiplied ng kanyang direction, which is the lambda. Kung given si force, ang hahanapin na lang natin ngayon is si lambda. Ano po? So yung distance between M and N, ano po? So, parang ganito na lang gawin natin, class. Ano po? Drawing ko na nga lang sa iba. Yan. So, medyo challenging kasi sa face-to-face, nahirapan akong ituro siya. Kasi ang hirap niya ipaliwanag. Mas challenging kasi hindi tayo magkakaharap. Bakit nabubura lahat? Sige. Hindi pala ako. Tinatanggal ko lang yung ibang axis, yung negative axis, para hindi masyado makalat yung ating drawing. So, if this is the x, the y, and the z axis, yung ating force, halimbawa, nandito. So, yung ating force F, ang tinatanong natin dyan, from a single point, at saka pwede din itong class, wala sa Cartesian mismo o wala sa reference point. Ano po? Halimbawa, ano yung sinasabi mo, sir? Halimbawa, ito po, nandito yung aking point A po. So, given say x of A, yung kanyang coordinates, y's of A and z's of A. Tapos, meron ako ditong point B po. Say x of B, y's of B, tapos si z's of B. Yan yung dalawang point. Kung saan, ito yung kanilang, ito yung line joining them. Ano po? Si force F, dito nag-a-act. Ano po? Pero not necessarily yung kanyang haba ay kasing haba ng distance. Yun ang sinasabi ko kanina. Ano po? So, yung kanyang lambda ngayon, yung ating pinaka-lambda, dito din directed. Ano po yung lambda? So, kung if you're going to solve for the force F vector, ano po? Alam natin yung magnitude, kailangan natin solve din si lambda. So, paano natin solve din si lambda? You're going to solve for the distances muna. Okay po. So, distance x is equal dun sa, palit po tayo ng kulay. Si distance x is equal to x final. So, yung, di ba ang pinanggalingan natin ay point A. Tapos, ang pupuntahan natin ay B. So, ang initial point is A, ang final point is B. So, it's final minus initial. Ano po? Kasi, when you say d sub x, parang yan yung distance along yung in terms of x coordinate o the differential x o yung change in variable x. Ano po? So, yan. Then, d sub y, of course, is si tawag dito, y sub b minus y sub a, tapos yung d sub z is equal to z of b minus c of a. Ano? So, tapos, pag nakasolve tayo dyan, I can solve for d as the square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. Kasi, bakit nagkaganon, sir? Kasi dun sa drawing natin kanina, halimbawa, ito yung ating pinaka-box. Po, yan.
Imagine nyo, ito yung pinaka-box natin. Nandito ang ating force F. Yan, nandito yung ating line. Ano po? Di ka-class, kung ito si distance D, ito yung nawawalang distance din natin. Ito yung distance din natin. Ano? Kasi nandito si force F. Si force F nandiyan. Nandito si force F. Diga. So, yung distance D, di ka-class, kung tutuusin, ari yung pinaka-dx, ari yung ating pinaka-dz, at ari yung ating pinaka-dy. Kung tutuusin, same lang yan derivation po kanina ng f. Just that, ang nangyari, yung f natin ay hindi na equal dun sa d, sa distance. Nag-a-act na lang siya dun. So, I can say na sa same derivation na yung d ko ay equals square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. And therefore, aring angle na are between d and dx is theta of x pa rin. Aring angle between dy and d is theta of y, and yung angle between dz and d is theta of z pa rin. So, papasok pa rin yung cosine. Kasi parang ito na naman yung mangyayari. Po, ito si drawing natin na maayos. So, parang ang mangyayari dyan, class, diba ito yung theta of x, ito yung d, at saka ito yung d sub x. So, papasok pa rin na ang cosine ng theta sub x is equal to d sub x over d. So, equal pa rin yan sa lambda sub x. Tama po ba? Tapos, papasok pa rin, so, yung triangle natin sa y, so, yung theta, this is dy po. Tapos, baliktad pala. So, ari yung d sub y. Mali ang drawing ng sir. Yan. So, kung ari si d, tapos ari yung d sub y, ari yung theta sub y. So, ganun pa rin, cosine theta sub y is equal to dy over d, which is equal to lambda of y. And therefore, it also follows po na yung ating sa z naman, kung kukunin ko yung z, ito yung kanyang drawing. Ito yung z, sabi natin na dito. Ito yung angle na yun. Ayan. Ito yung theta sub z. Ito yung d. Tapos ito yung d sub z. Cosine pa rin. Cosine theta sub z is equal to dz over d, which is equal kay lambda z. Ano po? So, ibig sabihin pala, sir, kung ang force ko ay F, di ba yung na-derive natin kanina, class, which is equal to F of xi plus F of yj plus F of zk. Ano po? Di ba yan ay equal sa F cosine theta of xi plus F cosine theta yj plus F cosine theta zk. Tama. So, yun pala, sir, ay pwedeng parehas. I mean, if you're going to factor out F, po, mayroon kang cosine theta of xi plus F cosine theta of yj plus F cosine theta of zk. Yan, ano po? Diba yung cosine theta of x ay d sub x over d I plus d sub y over dj plus d sub z over dk. Ano po? So, f times pwedeng dx I plus dyj plus d sub zk all over d.
Yeah. So, ibig sabihin, kung nasa space o nakalutang yung ating force, given ng 2 points, ang ating lambda ay ito. Ito ang ating pinaka-lambda. Tama. Tapos, yung F natin, pag multiply mo yung lambda by its magnitude, lalabas yung vector force. So, yan yung way ng pagkuha natin. Kung given naman ay 2 points at saka magnitude lang. Okay, so for this problem, a 250 Newton force acting from point A, which is at -5, 6, -2, and to B, which is at 3, -1, 4 in Cartesian are shown. Determine the coordinate direction angles, the components of the force, and the force in vector form. So, first thing to do, yung point A daw ay nasa -5. So, nasa yung -5. So, sa x-axis, bibilang kayo from the 0 ng 1, 2, 3, 4, 5. So, kaya papunta sa -x kasi -5. Tapos, pag nandito na kayo, bibilang naman kayo ng 6 papunta ng y. So, bibilang kayo paakyat ng y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, papunta ng z is -2. So, negative z. Kaya, if this is the positive z, nandito ang negative z. So, ang pinakamadaling way ng pagdodrawing, ay pwedeng ganito. So, it's -5. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang ka ng 6 pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, bilang ka ng 2 palikod sa z. It's 1, 2. So, yun yung portion na yun. So, nandun ka na sa point A, which is at, lagay natin, -5, 6, -2. So, this will be our x of A. Your x of B. Your y sub A and your z sub A. Then, si point B naman daw ay nasaan? Si point B. So, it's 3. So, from the reference, 3, papunta ng positive x kasi positive. Tapos, bababa ka ng isa sa negative y, -1. Then, positive z. So, positive 4. 1, 2, 3, 4. Kaya nandito yung ating point B. So, point B is at 3, -1, 4, kung saan this will be our x of B, y sub B, and the z of B. So, the first thing na gagawin natin, class, is to solve for the distances. So, the distance, d sub x is equal to x of B minus x of A. So, huwag natin kakalimutan that is always final minus initial point. Lagi, kung saan nanggaling yung force, ay kung saan papunta yung force, minus kung saan nanggaling yung force natin. So, therefore, d sub x is equal to x of B is 3 minus -5. So, minus -5. So, that will be 8. So, that will be our d sub x. Then, our d sub y, syempre, that will be y sub B minus y sub A. So, that will be -1 minus 6. So, your d sub y is -7. Then, your d sub z is z sub B minus z of A. So, laging final minus initial. So, it's 4 minus -2. So, you have here 6. So, yun ating d sub z. So, na-solve na natin yan. You can solve for the distance. So, yung formula ng distance natin, d is equal to square root of d sub a, dx squared plus dy squared plus d sub z squared. Substitute nyo lang po yung value. You have 8 squared plus -7 squared. -7 squared plus 6 squared gives you how much?
So that is in cm. Ano po? 8 squared plus, so that will be square root of 149 po, or in decimal, that is 12.2066 po. Okay, so ano naman na yun kung alam ko na yan? Di ba class first looking for the coordinate angle? So, coordinate angle is cosine theta sub x, which is equal to lambda sub x, is actually the same, equal then based on our derivation, that is equal to d sub x over d. Go. So, taking theta sub x, so that will be arc cosine of d sub x over d. So, yung theta of x natin is arc cosine of d sub x, which is 8 divided by d. Yung square root of 149 na lang gamitin natin para exact yung value. So, we have here 49.05 degrees. Then, solving for thetas of y, so same lang din yung principle. So, you have arc cosine of d sub y naman divided by d. So, thetas of y is arc cosine of, so you have, pagkuha ng angle test, you have to include the sign ha. So, you have negative 7 over square root of 149. Kasi yung negative ang magdidikta kung nasaan siyang quadrant. Ano po? So, theta sub y is equal to 125 o 124.99 degrees. Then, lastly, yung ating theta sub z, so that will be arc cosine of dy o dz over d. So, this theta sub z is arc cosine of 6 divided by square root of 149. So, theta sub z is equal to 60.56 degrees. So, this is our answer for letter A. So, yeah. This will be our answer for letter A. Yeah. How about for letter B? Components of the forces. So, we are asked to solve for the f of x, f of y, and f of z. So, for letter B, we're going to solve for f of x. So, that will be f lambda of x. Tama po ba? Kung saan, si lambda of x, pwede mong gamitin yung nakuha mo natin cosine of theta sub x, or pwede mo namang gamitin yung f, diba? Cosine theta sub x is also equal to dx over d. Ano po? So, pwede natin magamit, maalin dun sa binigay sa atin, ano po, either in terms of dx over d, ano po, or in terms ng angle. Pwede maalin dun ang gamitin natin. So halimbawa, preferred yung angle na na-solve natin. Ano? Pero if I were you, mas okay yung directional cosine kasi mas sakto siya. Ano? So, f cosine, so, ang value ng f natin is 250 newtons. Cosine ng theta sub x, which is 49.05 degrees. So, your f of x is equal to 163.85
newtons. So this is our f of x. How about our f of y? So f lambdas of y, or simply f cosine thetas of y. So Fy will be equal to 250 newtons cosine of 124.99. So yung na-expect natin dito negative kasi yung angle niya is greater than 90. So that is negative 143.3584 newtons. Then, next is yung f of z. So, solve natin siya. So, f of z is equal to f lambda of z, or f cosine theta sub z. So, f, the value of f is 250 newtons cosine of 60.56 degrees, f of z. So, that is equal to 122.878 newtons. Yeah. So that is for letter B. Kasi ang tinatanong natin sa letter B is what is the component of the forces. For letter C, we are asked to solve for the force in vector form. So yung vector form, ano po? So maraming way ng pagkuha nun. Kasi di ba class, ang dami na nang given sa atin, madami na tayo na solve. So if we're asked to solve for F, for letter C, in vector form, that is simply the magnitude of F multiplied ng lambda of F, yung lambda niya mismo. So yung lambda ng F, di ba, given naman yun, na-solve na natin yun. Po. So, diba yung lambda of F is equal to, so yung cosine of theta of xi, tama, plus cosine of theta of yi plus cosine theta of z k. Ano po? Ayan, ano po? Tapos kung ipapasok mo, so halimbawa, ayaw mo ng ganyang solution, ano po? Pwede naman na ganito, f cosine theta of xi plus f cosine theta of y j, po, it's actually j, then plus f cosine theta of zk. Kung saan, alam natin ito ay f of x. Tama. Ito ay f of y. At ito po ay f of z. So, ibig sabihin pala, the force F in vector form can also be written as f of xi plus f of yj plus f of zk. So, lahat ng option pwede dyan. Ano po? So, since nasolve mo na yung f of x, so, yung f of x natin, isusulat mo lang, yung f of x natin is 163.85 newtons I plus f of y natin is negative. So, negative 143.3584 newtons J plus 122.878 newtons K. So, dun nyo na lang lagyan sa dulo ng newtons. Pwede naman yun. So, this is the force expressed in vector form. Po. So, since nakuha naman natin f of x, f of y, and f of z, so, kung nakuha mo yung theta, pwede naman dito, ano po, dito kayo dumaan. Pwede dire-diretso na yan. Ano po? So, ayan. Okay, so for this example, a tower guy wire is anchored by means of a bolt at A. The tension in the wire is 2,500 newtons. Determine the components f of x, f of y, and f of z of the force acting at the bolt
and the angles theta sub x, theta sub y, theta sub z, defining the direction of the force. So, yung direction ng force, nasaan ba siya? So, it will be based kung saan reference, saang point ang inyong i-consider. Ano po? So, dito naman, sabi niya, force acting at A. So, yung force, po dito, sa guy wire na to, ano po? So, mula dito, lang natin ng konti. So, this will be the force. Mula dito, papunta doon. Ito yung tension force. So, sabihin natin F. Yan. Ano po? Tapos, ito naman, ito yung kanyang magiging lambda. Yung kanyang direction. So, yun yung kanyang lambda. Go. So, if we're looking for the component, ano po, of these forces, so, kailangan malaman muna natin yung mga coordinates. So, kanina, binigay ko yung coordinates. Ngayon, based dun sa drawing o sa dimension na binigay, you have to determine the coordinates. Ano po? So, medyo mas realistic yung dating kasi in reality, hindi naman kayo bibigyan ng coordinates, kundi dimensions. Ano? So, how are you going to look for the coordinates at this point A? No. So, if this will be your x-axis, syempre ito, mula dito hanggang doon, this will be your y-axis. Tama po ba? Po, so pataas, tapos ito, this will be your z-axis. So, yung reference natin ay itong point na to, yung base ng ating tower. Ano? So, ibig sabihin, mula dito, gaano kalayo itong point na to? Diba? Ito ay 60. Ay, 40 rather. Ito ay 40. Tama. So, yung point na yon, so, itong point na A, point A at 60 sa X, tapos ang sunod ay Y. Tama, yung taas. Kaso, if this is our reference, na po, nasa reference din to, wala, di ba? Ito yung ground, halimbawa, ito yung ating reference. Po. So, for sure, ang ating Y dyan ay 0. Po. So, Y is 0. Tapos, how about ang Z? Ang Z natin, di ba, ito yung ating Z papunta dito. Ito yung x-axis natin, ba, parang lumikod pa siya, papunta ng likod ng 30. So, parang ang ating Z dyan is negative 30 meters. So, that is your point A. So, point B naman, ang location niya, point B is, nasaan siya sa X? Nasa 0 siya, di ka? 0, tapos 0 ang kanyang X, tapos ang kanyang Y, mula dito, sukatin natin pataas, ay 80, tapos yung Z natin ay 0 din. Kasi nandito siya. Ito yung Z, hindi naman siya lumakad papunta dito ng Z. Hindi rin naman siya lumakad dito papunta ng X, kaya 0 yung dalawa. So, the coordinates is 0, 80, and 0. So, if we're going to express it in terms of components, we can use class. Sabi natin ay, kunin muna natin yung d sub x. So, yung d sub x natin is, say, x of b, final minus initial. So, yung a na, b and a na yun naman, pwede yung palit-palit, depende kung saan yung direction ng force. So, basta lagi yung final minus initial position. So, d sub x is equal to x of b natin is 0 minus 60. So, ang d sub x natin is negative 60 meters. Naka-meters yan, di ba? So, yun. This is our d sub x. Our d sub y will be y sub b minus y sub a. So, d sub y natin ay 80 minus 0. So, d sub y natin is, ang galing yun, ito, yung coordinates na yun, So, it's 80 meters. Then, yung d sub j natin is j sub b minus j sub a. So, that is 0 minus negative 30.
Itong dalawa. Ito yung z, diga? Z coordinates. Basta lagi yan sunod-sunod. X, Y, Z. Ano po? So, that is positive 30 meters. Yun yung ating d sub z. Okay. Now, can I solve for d? Solving for d. So, we have here, sa baba natin ilagay yung d. Can I solve for d? D is equal to the square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. So, sa substitute nyo na naman lang, sabi square root of negative 60 squared plus 80 squared plus 30 squared. So, your distance will be square root of 109 meters, or in decimal, that is 104.4031 meters. Ano po? Then, how can I solve for f of x? Inuna kasi niya yun, di ba? So, this is for letter A. Inuna yung tanong yung components. Ano? So, di ba, f of x is equal to f cosine theta of x kung tutuusin. Di ba? Kaso, hindi ko pa nasusolve yung theta ko. Di ba? So, di ba, f, kung susundin natin yung formula, f cosine theta of x is equal to df over d. I mean, f of x is equal to f times dx over d. Or, di ba yan yung f times lambda sub x. Ano po? Yan yung terms lang natin in terms of distance. So, kung hindi pa natin nasasolve yung theta, you can use yung nasolve na natin. So, F natin is 2,500 newtons times d x, which is negative 60. You have to include, so, negative 60 meters. You have to include the sign. Then, d is 10 square root of 109 meters. So, pipindutin nyo lang. It's negative 1436.7394. Cancel na yung meter. So, force naka-newton. Kasi force yan. Component ng force. So, this is your f of x. How about your f of y? So, ganun din. F of y is equal to f cosine theta of y. Dahil hindi pa natin alam ang angle, so you have f. It's dy divided by d. Ano po? So, Fy is equal to F, 2,500 newtons, times d sub y is 80 meters divided by 10 square root of 109 meters. Cancel. Then your F of y, have 1915.6526 newtons. And lastly, kung tinatanong meron pa pala, f of z natin is equal to f cosine theta sub z, or sabi ko nga, hindi naman alam pang angle, so cosine, it's times d sub z over d. So, F, 2,500 newtons times d sub z, which is 30 meters divided by 10 square root of 109 meters. Cancel ang meter. We have 718.3697 newtons. So, this is F of Z. So, yun yung tinatanong sa letter B, the components. Na po. Sa letter
Sa letter A, rather. Sa letter B, tinatanong yung angle. Ano po, that defines the direction of the force. Ano po. So, directional angles ang tawag doon. So, for letter B, kung tinatanong tayo, ano po, we can use, di ba class, cosine theta sub x is equal to, pwedeng itong formula, f of x over f, ano po, kasi nasolve na natin yan, or you can use this cosine theta sub x is equal to d sub x over d. Parehas lang po ang makukuha natin sagot dyan. Ano po? So, since yung f of x ay nasolve natin, mas ma-prone tayo na magkamali doon. So, I suggest you can use this formula. Ano po? So, say, but theta sub x is equal to r cosine of d sub x over d. So, theta sub x is r cosine. Ano nga ang d sub x natin? Ang d sub x natin ay negative 60. So, include the sign, negative 60 over 10, square root of 109. Cancel. So, theta sub x is equal to angle r cosine of 60. So, 125. So, expect nyo na kapag ang ginagamit yung value ay may negative, ang sagot lagi dun is greater than 90. So, since angle naman to, I can use 2 decimal na lang. So, theta sub x is 108 at 125.08 degree. Theta sub y, diretso ko na, arc cosine of dy over d. So, arc cosine of dy, it's 80 meters divided by 10 square root of 109 meters. Theta sub y is equal to 39.98 degrees. And lastly, I'm going to solve for theta sub z. So theta sub z is r cosine of d sub z over d. So theta sub z is equal to r cosine of 30 meters divided by 10 square root of 109 meters. Cancel. And theta sub z is equal to 73.3 degrees. Ayun. So, nasa ng mga yan? Nandito po yung mga yan. So, yung mga na-solve natin na yan, nandito. So, since this is our forces, so, di ba, parang ito yung magiging reference axis natin ngayon. Ano po? So, yung theta sub x, di ba, ari ang z, ari ang x, ari ang y. So, pansinin nyo, yung theta sub x, galing sa x lagi yung sinusukat. Ano po? Greater than 90 talaga. Tapos, yung theta sub y, nandito. Po. So, theta sub y, yung galing sa y-axis. Tapos, galing sa z-axis. Lahat sa positive sinusukat. Ano po? Theta sub z. So, mapapansin nyo naman. Then, yung f of x, of course, nasaan yung mga yun? So, yung f of x natin, nandito yung kanyang component. Ito si f of x. Nandito si f of y. Tapos, ito si f of z. So, kung gusto niyo lang namang ipakita sa inyong drawing, po. So, this is a sort of more on formula. Pero, I want sometimes, or if really needed, pakita nyo sa ating drawing. Po. Okay, so dagdagan natin yung tanong, what if napahanap din sa atin yung force in vector form? Po. So, maraming way para makuha siya. So, for us to solve for force in vector form, so, di ba ang force
in vector form is yung kanyang magnitude lang multiplied by the lambda, yung kanyang direksyon. Ano po? Kasi yung lambda, po, diba yung lambda, may formula tayong cosine theta of xi plus cosine theta of yj plus cosine of theta zk. Ano po? So, since na-solve na natin yung angle theta, pwede natin magamit. Ano po? So, cosine theta of x. So, that will be cosine of 125 point, magkano ba yan? 125.08 degrees. Siyempre, ang direction niya ay plus cosine theta of y, cosine theta of y is 39.08 j plus cosine theta z, so cosine ng 73.3 degrees k. So, pwede yan. Ano po? Or, diga class, itong cosine theta na to, diba ito yan? Cosine theta of x, ito yan. Ano po? Ay equal din sa dx over d. Ano? So, dun sa derivation natin formula, pwede itong gamitin, pero I suggest, pwede din naman itong isa para masakto. Yung cosine theta of x, ipapalitan ko lang ng dx over d. So, dx over d I plus, therefore, the cosine theta of y is dy over d plus j, then cosine theta of z is dz over d. Okay. Since common ang denominator, pwede pala yan na dx I plus dyj plus dz po, dz k all over d po. So, pwede natin makuha yung ating lambda that way, diga? So, napakarami ng way para makuha yung lambda. Yung dx natin ay, ano nga pa yung value ng dx natin? Dx natin is negative 60. So, you have negative 60 I plus ang dy natin ay 80. You have 80 j plus ang dz natin, ang nasolve natin dun ay 30. So, 30k divided by d, which is this 10 square root of 109. Ano po? So, lahat to ay unit less ang lambda natin. No? So, pag na-solve natin to, itong lambda na to, you can multiply it dun sa ating vector sa ating magnitude ng f. Ano po? So, you can express your f like this. So, the vector f is equal to, the magnitude of f is 2,500 newtons times lambda, where lambda is negative 60i plus 80j plus 30k divided by 10 square root of 109. Ano po? So, ipapasok mo lang yan isa-isa. So, yung 2,500 times 60 divided 10. Ano po? So, actually, ang lalabas dyan po ay, pwede mong express ang iyong sagot ng ganito, 2,500 times 60 divided 10 square root of 109. So, this is 1,000 or 15,000 I over square root of 109 plus, o negative, that's negative. Ano po? Is 20,000 j over 109 square root of 109 plus
7,500K divided by square root of 109. So, pwede mong isulat ang sagot mo na magkakasama. F is equal to negative 1,500 I plus 20,000 J plus 7,500 K divided by 109. That is all in terms of Newton. Pwedeng ganito ang sagot nyo. Saktong-sakto yan. Ano po? Or, kung pipindutin mo po yung negative 15,000 divided by square root of 109, I can assure to you na ito yung lalabas. So, ito yung lalabas dyan. Negative 1,436.73. So, another way, kung hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo ng ganito. Ano po? Kung nasolve mo naman yung mga forces, yung kanyang mga component, you can express force na this way, di ba? F of xi plus f of yj plus f of zk. The reason why lang, pinakita ko sa inyo. So, para kita nyo yung options nyo. Ano po? So, yung f of x natin, kung yung nasolve na natin kanina, in decimal, pwede yun, negative 1,000. Ulitin niya natin. Negative 1,436. 0.7394 I. Tapos yung f of y natin is plus 1915.6526 J. Tapos yung f of z natin is plus 718.3697 K. All in terms of Newton. So, yan yung sagot natin. And for sure, pare-pares na. Pinapakitahan ko lang kayo ng option na pwede nyo mangyari if ever nang una yung pinakuha is the lambda. Ano po?